Noong panahon ng paglaganap ng iba't ibang klaseng tipo ng mga sining sa Europa sa pagtatapos ng Renaissance at sa pagpasok ng panahon ng estilong Baroque, naging mahalaga ang paglikha ng mga religious paintings na kinukomisyon ng mga lider Katoliko sa mga magagaling na artist. Ito'y para muling hikayatin ng mga tao na muling magtiwala sa simbahan dahil nga sa pagsibol ng mga reforma ng mga protestante. Ang pagiging artist sa panahon ngayon ay napakagandang trabaho na magbibigay talaga ng magandang income. Bukod sa rivalry nitong sina Da Vinci at Michelangelo, ay nariyan ang napakaraming mga Renaissance artists na ang mga pinta at mga obra ay talaga namang hinahangaan hanggang sa panahon natin sa ngayon. At sa panahon din ngayon ay makikilala ang masabing isa rin sa pinakamagaling na painter sa kasaysayan, ang notorious na si Caravaggio. Tama ka nang narinig mo, notorious. Sa kabila kasi ng husay niya sa pagpipinta, ilang beses na paaway, nakulong at nakapatay. Na kung na-encounter lang nila ang mga luna ay tiyak na magsasabong sila. Kung uugatin natin sa pasimula ng buhay nitong si Caravaggio, ay maaga siyang dumanas ng hirap at kalungkutan nang bawian ng buhay ang kanyang ama at ang kanyang lolo nang dahil sa salot na naganap sa Milan kung saan sila nakatira noong 1577. Maaga siyang nawalan ng giya sa buhay at para matakasan nga ang salot ay lumipat sila sa mas maliit na bayan na tinawag naman na Caravaggio kung saan hinango ang kanyang alias. Dahil ang original talagang pangalan nitong si Caravaggio ay Michelangelo Meresi at ginamit niya lamang ang pangalang Caravaggio dahil nanirahan siya dito. At dito sa Caravaggio ay binawian naman ng buhay ang kanyang ina noong 1584 dahilan para tuluyan na siyang maging ulila. At dito ay muli siyang babalik sa Milan para naman hasain ang sa tingin niya ay tinataglay niyang kakayahan ang magpinta. Naging apprentice siya sa ilalim ng painter na si Simon Peterzano. Sa panahon yun ay 13 taong gulang pa lamang siya, kung saan ay agad niya nang hinahasa ang kanyang estilo ng pagpipinta na naturalism at realism. Nagnasa itong si Caravaggio na lalong makilala sa larangan ng pagpipinta. Kaya naman noong 1590s ay sinubukan niyang makipagsapalaran sa Roma. Bagaman hindi siya kilala, ay sinubukan niyang makipagsabayan. Hagod lang siya ng hagod ng brush hanggang may makapansin sa kanya. Nagkaroon siya ng malaking break sa ilalim ng pamamahala ni Cardinal Francesco del Monte. Dahil sa panahon ngang iyon ay simbahang Katoliko talaga ang nagbibigay ng pera sa mga artist. Itong si Cardinal Francesco del Monte ay isang art lover at collector. Ito ang unang nagkomisyon sa kanya para gumawa ng Christian artwork, ang painting na San Luigi dei Francesi sa Church of the French. Sinasabing napakaganda raw ng kinalabasan nito at ang ginamit niyang estilo ay tinatawag na chiaroscuro, isang kakaibang paraan ng pagpipinta kung saan pinagsasama ang shade ng liwanag at ng dilim. Ibang-iba ito sa mga karaniwang estilo nung panahong iyon. Ang pamamayanin ng dilim sa likha nitong si Caravaggio ang tila nagiging refleksyon daw ng kanyang buhay. Bagaman nakilala na ang taglay niyang kakayahan at husay sa pagpipinta, sinasabing madalas pa rin daw siyang makisama at mamalagi sa mga mahihirap na tao. Kumbaga sa atin ay mas na-enjoy niya raw ang company ng mga squatter. Madalas din daw siya nakikitang may kasamang mga prostitute at pumapasok sa mga brothel at mga motel. Ang ganitong lifestyle niya ay hindi naman nakahadlang sa paggawa niya ng mga painting. Bagkus ay naging inspirasyon pa nga niya ito sa kanyang mga likha. Hindi katulad ng iba na puro magaganda ang modelo, ay kinuwang modelo nitong si Caravaggio ang mga pangit ng itsura at ang mga pangkaraniwang tao lang. At dito na rin sa tagpong ito, bago pumasok ang 1600s, ay magsisimula na ang pagiging notorious nitong si Caravaggio. 1598 nang arestuhin siya dahil sa pagdadala ng isang matalim na bagay, masabing espada, na ipinagbabawal sa Italia noong panahong iyon. Ang pwede lang magdala ng mga ganon ay may mga papeles. At sa pagpasok ng 1600 ay agad siyang na-involved sa isang gulo nang batuin niya ng plato sa mukha ang isang waiter dahil lamang sa kanilang pagtatalo. At kasabay ang pagkakasangkot sa mga kaguluhan ay ang pagpipinta nitong si Caravaggio ng mga dark paintings. Ang The Calling of St. Matthew noong 1599 na nagpapakita kung paano tinawag ni Jesus si Matthew para sumunod sa kanya bilang apostol.
kung saan ang pinta niyang ito ay nilagay sa Contrarelli Chapel, at ang Judith Beheading Holofernes na sinasabing isa sa mga pamoso niyang painting. 1603 naman nang idinimanda siya ng libelo ng kapwa niya painter na si Giovanni Baglioni. Bagaman nakalaya din kaagad siya dahil sa tulong ng simbahang Katoliko, dahil nga siya ay kinukomisyon na gumawa ng mga Christian painting, so hindi pwedeng nakakulong siya. Sa madaling sabi ay medyo naaabuso na itong si Caravaggio ang kanyang pagiging artist, dahilan para mapadalas pa ang pagkakasangkot niya sa napakaraming mga trouble. Ang sitwasyon daw na ito ni Caravaggio ay ang naging dahilan daw o bunga ng pagpipinta niya ng The Death of the Virgin. Ang painting na ito ay kinomisyon sa kanya ng simbahang Katoliko, pero nireject ito ng Vatican. Naging kontrobersyal daw kasi at kakaiba ang pag-atake sa pagpipinta ni Caravaggio sa nasabing painting. Isang walang buhay na babae na tila bloated, parang pangkaraniwan lang daw kasi ang babae. May mga nagsasabi pa nga na kumuha raw ng prostitute itong si Caravaggio para gawing modelo. At dahil sa mga ganong ideya ay tila nakakabastos daw itong si Caravaggio sa ginawa niya. Wala raw nakikitang paggalang o religious value sa nasabing obra. Patapos ang kontrobersyang iyon ay nagpatuloy ang paglabas-pasok sa kulungan nitong si Caravaggio. May mga pagkakataon na mismong pulis sa kanya nakakaaway. Lagi din daw siyang namamato ng mga bubong ng bahay, lalo na yung mga babaeng type niya, pero ayaw naman sa kanya. At ang lahat ng mga kaso niyang ito ay nakatala pa sa mga archive o record ng Roman police noong panahong iyon. Talagang naging sakit ng lipunan nitong si Caravaggio, hanggang sa maganap pa ang isang matinding pangyayari sa buhay niya nang mapatay niya itong si Francio Tomassoni. Ito'y dahil pa rin sa pagtatalo matapos ang paglalaro ng tennis. Ito'y noong May 28, 1606. At dito sa pagkakataong ito ay tatakas na siya para hindi mahuli ng mga pulis. Siya ay nagtungo sa iba't ibang bayan. Nagtungo siya sa Naples. At dito sa Naples ay nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon makapagpinta. Pero habang siya ay masaya pa rin nagpipinta, ay ibinabana ng Papa ang tinatawag na Bando Capitali, na ibig sabihin ay kahit sino na ay pwedeng pumatay sa kanya. Sa kabila ng pagiging fugitive at outlaw, ay nakapagpinta pa rin itong si Caravaggio. Naipinta niya sa Naples ang David with Head of Goliath, kung saan ay ginamit pa nga niyang sarili niyang mukha bilang mukha ni Goliath. Nagtataka ka ba kung bakit ganon-ganon na lamang kabilis magpinta nitong si Caravaggio? Sinasabi kasing isa siya sa pinakamabilis talagang magpinta sa lahat ng mga sikat na painter. Kung ang iba ay inaabot pa ng ilang buwan, siya ay sinasabing 1 o 2 linggo lamang ay tapos na, ganon kabilis. Matapos niyang mag-stay ng 9 na buwan sa Naples ay nagtungo naman siya sa Malta, kung saan ay nakasali pa siya sa Knights of St. John, isang Holy Chivalric Order na mula pa sa Krusada. Tinanggap siya dito sa kabila ng marami niyang mga kaso. Ito'y dahil sa kanyang talento sa pagpipinta. Ipinakita niya ang husay niya, kaya bumilib sa kanya ang grupong ito. Okay na sana ang lahat, kaso nagkaroon na naman siya ng kaaway sa grupo ng mga knights. Dahilan para lisanin na naman niya ang Malta. Muli siyang bumalik sa Naples, at dito sa Naples ay nakapag-isip siyang bumalik sa Roma. Ito'y dahil nagkaroon pala siya ng papal pardon sa lahat ng kanyang kasalanan. Kumbaga ipapatawarin na siya dahil magkakaroon na naman siya ng mga panibagong komisyon na gumawa nga ng mga Christian artwork. Pero dito sa pagkakataong ito, sinasabing darating na sa hangganan itong si Caravaggio. Dahil isang araw ay matatagpuan na lamang siyang walang buhay sa isang dalampasigan. Ang pagkamatay niya ay nababalot ng misteryo na kahit hanggang sa ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga historian. May mga nagsasabi na naabutan daw siya ng mga kaaway niya sa Malta at tinapos siya. Pero meron ding mga teorya na ang pagkamatay niya raw ay dahilan ng lead poisoning. Dahil ang pag-aralan ng katawan nitong si Caravaggio ay punong-puno daw ito ng lead. Kailan lang din naman kasi nalaman na ang ginagamit palang lead-based na pintura ng mga painter sa panahon iyon ng Renaissance ay nakakasama pala sa kalusugan. At karamihan pa nga ng mga artist na namatay noong panahon iyon ay dala ng lead poisoning. At ang isa pa nga sa tinitignan ng pagiging bayolente at pagkawala sa sarili nitong si Caravaggio ay dahil din sa sobrang pagkaka-expose sa lead dahil nakaka-apekto din daw ito sa kaisipan. Marami pang mga nagawang obra itong si Caravaggio at karamihan dito ay nababalot pa rin ng kontrobersya tulad ng Conversion of St. Paul, The Madonna of the Pilgrim, St. Matthew and the Angel at ang John the Baptist.
Sa kabila ng masalimuot na buhay nitong si Caravaggio, ang pagiging mainiti ng kanyang ulo ay hindi pa rin naman maitatanggi ang galing niya sa larangan ng pagpipinta. Kaya nga napabilang siya sa isa sa pinakamagaling na painter sa kasaysayan, kung saan ang estilo pa nga niyang chiaroscuro at ang naturalism ay naka-impluwensya pa sa ilang pang mga sikat na mga painter sa kasaysayan tulad ni na Peter Paul Rubens, Diego Velázquez at Rembrandt. Muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay maaari ka na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell nang sa ganoon ay makasunod ka sa mga darating pa nating mga topic. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye bye.